Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kabuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Aksyon TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Daghan pang resort sa ato ang kadagatan. Naapay suma nga pwede ninyong limutan. Tara na, uhatok ng subayo. Good morning! Beautiful Clarin. Ang among minahal. Good morning! Santo ninyong magbalantay. At protekta natin sa kanunay. Mahal na mong Clarin. Yes, taliwala sa mga pagulan. It's still, our Clarin is very beautiful. And mao kini karon ang atong paghatag hudyaka, paghatag balita o paghatag timbaya sa tanang mga Clarinhon, mga misa-misdon. Maayong buntag Clarin! Good morning! Oy, kumusta mga natong mga kabuntagon ha? But of course, ang alan sa kinatibok ang pwersa sa atong Aksyon TV, ang Clarin Broadcasting Channel. And of course, sa ato ang mga kauban sa pagsibya, ang Tri-Media Broadcasting, sa atong Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio, Radio Ascenso News FM. Nakakaroon din ka atong technical support Jan Paglinawan, sa ato ang News Cooper Eric Recta sa Farm Radio, silang Kuya Bal, silang Erickson Mahinay, and the rest of the guys there. Maayong buntag Clarin. Good morning! Kumusta man natong mga sama sa kong gingon, kumusta man natong mga kabuntagon doy? Beautiful ba ang atong morning? Mayong buntag 29 ka barangay. Oy, late lagi kag Juan Don Miguel. Late lagi ka og tungang oras. Sige lang, hindi alas 9:30 lang punta mo man.
Ayun nga kayo solusyon anadoy. Ang importante makahatag tag balita, impormasyon lokal man o national. Even ang atong weather forecast for today tungod kay naa lang gyapon sa Philippine Area of Responsibility gali naglandfall si Bagyong Hiner. Ug napodoy si Pulasan, international name na ni Pulasan dayon nganla na siya og musulod sa atong Philippine Area of Responsibility, nganla na siya og Bagyong Helen. Mayong buntag sa atong 29 ka barangay, sa atong 400 ka barangay usab sa kinatibukang lalawigan sa Misamis Occidental. Good morning sa ato ang most hardworking governor, Attorney Henry Sevilla Waminal, sa atong Vice Governor Rowena Weng Gutierrez, sa duha na ato ka kongresista sa kinatibukang lalawigan, sa ato ang 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, sa atong 1st District Congressman Congressman Jason Almonte, sa mga board members dire sa atong lungsod sa Clarin, ang atong Rowaminal Tandem. Good morning! Ang atong Rowaminal Administration, Action Man Mayor Jojo de Serroa. Good morning! Atong ate ng bayan, Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Good morning! Ang atong mga konsyales. Good morning ninyong tanan mga mams, mga sirs. Good morning! Atong mga barangay captains, barangay chairman. Atong mga nagkalainang mga barangay service providers. Mga BHWs, mga BPATs, mga BNS. Kumusta man? Kumusta man ang atong paghatag pagpanerbisyo karon? Not punta, we're doing great and we're doing still fine, ha? Kay bahalag nag-ulan. Basta kay importante, makahatag-tag serbisyo ngadtos katawhan. Sa atong mga pinangga nga mga mamaligya ay, kung sa may gipamaligya Don Miguel, sa atong mga tigpapatigayon, ang atong mga fish vendors, labi na ka ng manuruyay intog isda. Ayaw lang po ninyo hutdan ng mga suki sa merkado, ha? Lagi nagtahod man ta sinong kakugi, pero ayaw lang po ninyo hutdan ng mga suki sa merkado. Ang atong mga labasirog labasira dira sa Clarin Town Center. Good morning! Ang atong mga drivers, sweet lovers. Ala, good morning. Good morning. Ma'am Lulit Dula, good morning, Mayor Jojo Di Roa. Good morning. Yes, good morning to you, ma'am. Please share also this live, ha? By the way, nata YouTube channel doy. Ma'am Sir, nata YouTube channel. Ang ngalan is Action TV Clarin. I-subscribe, gagawin po ninyo na palihog. Kay bida, ang nag-subscribe ito, 7 ka tsug kabuok. Luoy na lang ta. Good morning natong tanan, ha. Good morning natong tanan. Please share this live feed para masaghan pod ang makabasa, makabati og makadungog sa mga og mga news. Gani pwede mo mutawag natay cellphone na natay hotline na pakita ta sa tong cellphone nga manindot kayo, ha? Baka naman. Kumitaw, gituyo na to nga keypad na siya kanang atong pagatawag o atong pratext. Kay mas sayon manawag, masayon mo text sa keypad. 0938-685-3764. Balikon ta, 0938-685-3764. Muna itong hotline doy, Ma'am Sir, maupo na ako ang Gcash. Basin di ay. Basin di ay, Bermans na nga ba? May balik ko na to, be. 0938-685-3764. Bitaw, seriously speaking, kung namoy gustong mabati ninyo ang tingog sa kahanginan, Jesus, dayon nga kaya ng problema, ha. Panawag mo ng atuang hotline, dayon magtabi tas tunga.
Ato masaksihan. Special greetings and shoutouts ngadto nilang Sangay, Ige Dapitan, Elvira Fuentes, G. Mark Gadjani, Lolet Dula, Gima Montes, Flodime Monte Navarro, Ingnan Sibero. Good morning ninyong tanan. Good morning. Beautiful gyapon kayo ang Clarin. Beautiful gyapon kayo ang Clarin tungod kay pinanggas Ginoo. Dili lang kay pinangga sa ato ang Rowaminal Administration. Anong pinangga mas Ginoo Don Miguel? Kay unas tanan gihatag nila ang atong Asenso Team Misamis Occidental Administration to provide service. Gawas niya na, doy. We are ang kinatibok ang nasod sa Pilipinas is suffering with this what we call bagyo na ay pila na to kabagyong milabay gani baguhay lang kayo to si singalan na to dyan katong bibingka dayon karon na pod si Putumaya na pod so bitaw si Hiner dayon nagsunod pagid sila ni unsay ngalan nining Pulasan nga mamahimo unya pohon og Helen kumusulod sa Philippine Area of Responsibility. By the way, kani jutay lang ning trivia ha, trivia lang ning jutay ha. Basta gali ang usa ka bagyo or kanang tropical depression or ang typhoon, mabuo na siya sa pinakaduol nga nasod which is sa atong sitwasyon sa Pilipinas, ang terminolohiya or ang language gikan ana nga nasod. For example, kita, ang atong Filipino language or Filipino terminologies maoy kuhaan sa international name niya ng mong bagyo. Kabantay mo, si Bibingka. Bibingka is a kuan kanang makaon man as Pilipino doy. Paborito man kay ng kanong janjan. Paborito ka ng kanong janjan paglinawan ng bibingka. Labi nagbuntag sa'yo, din gatasan mo na. Dayon, muna siya, no? Karon, ang international name ni Helen is Pulasan, di ba? Unsa man na siya? Filipino terminology, magyapon na, nagsipulasan sila. Na pulasan, baka na bang, nagsingalan na nasa Bisaya, nga kanang binugoy, oy, nagbungkag lapinig. Muna siya. Kung unsang nasod ang pinakaduol, kung din ang bagyo na namugna, munay diragikan ang word nga kuhaan sa iyang international name. Gani na ato sa unang panahon kato si Hagupit, kinsa unsa toy Hagupit ang iyang international name pero ang iyang local name is so to basta ingon ana. Samtang kanang local name sa ato ang mga bagyo sa ato ang nasod sa Pilipinas, mo function lang ng local name kung musulod sa Philippine Area of Responsibility ang mong bagyo. Dayon, nakahanay na nadaan. Wa pa nagsugod ang bagyo, wa pa nagsugod ang tuig, naghanay na ng A to Z. No? So, ingon na siya. Nganong diskasan man na nato ng bagyo Don Miguel? Nga ato ani pagtimbaya man sa matag adlaw. Ugma, by the way, naatay special nga mga host, ha? Ugmang adlaw dili Biyernes pero aduna special nga episode ang Action Man Agenda. Basta naatay special kayo nga mga basta mga bisita. Itago lang nata to sa pangalan nga Clarin Municipal Police Station. Ambot kinsay mo lingkod ugma. Basta naa na siya sa Action Man Agenda. Anda na to nga kada Biyernes ang Action Man Agenda pero lagi it depends on the availability manggod sa ato ang mga hosts. Mula gina ato ginang i-claim ha nga sila gi host ana si Don Miguel tig-operate ra gyud sa computer anang panahon na. Kunya lagi kay ang atong mga hosts niya na are those people who are providing us the services, sama nilang Mayor Jojo, nilang puhon silang Vice Mayor Ging, atong mga konsyales,
gani ug mga adlaw sama sa tong gingon lagi nga atong mga kapulisan Monay atong gingon doy nga magdepende gina sa ilahang availability. Kay naghatag ba sila og serbisyo natong mga katawhan. Again, atangi og mga adlaw, supposed to be ako lang ning himuon nato ning kanang spoiler ha. Supposed to be karon nato sila. Nalagay pod kay kanibang ginatawag na sila nga gahatag ba silang serbisyo hilabi na karon kay Orlan. Abi na karon kay Ulan. Oy, busy kayo itong mga kapulisan sa pagkakagon. Police Major Alvin Tamayo, sir, good morning. Good morning. Ang atong mga ang atong PCG usab ha. Good morning, sirs. Good morning. Ang atong mga kabumbiruhan, sirs and moms, good morning. Good morning. Good morning sa atong mga uniform personnel. Ala, good morning natong tanan. Good morning. Good morning sa atong mga naghatag og serbisyo. Dili ta mo ma-name tanan pero lagi among pagtahod na agayod ra ninyo. Ilabi na karon kini bang ginatawag nga ang atong local disaster risk reduction and management office, hilabi na kanang ginatawag nilang Special Task Force. Good morning. Ala, good morning. Ninong Jesse. Ninoy mananamos kasal nas Jesse. Maayong buntag ninyong tanan na ka ha. Ninong Tulits. Good morning. Atong special mention ang Special Task Force tungod kay tingkuan biya karon, ting responde biya karon kay ulan kayo. Ting responde karon mo nang sama sa giingon, sama sa gikanta ni Sir Dodong detalya, mahal namong klarin. Nagbakugiyon gayod ang atong mga pinangga nga mga service providers. Anyway, ang dami ko nang sinasabi. Nakita sa atong uluhan, sa atong mga national nga mga balita para unya ning taod-taod. Pasaylo kay nagmaot na po na itong internet ha. Gamit man tag internet sa to ang mga ticklers sa to mga news good. Uluhan sa to mga national news para unyan taod-taod. DOJ mo pasaka og kasong qualified human trafficking ngadto kang kanhi Bamban Tarlac Mayor Alice Go ug uban pa. Another one from the national news, mga taong ni pasilong kang Pastor Apollo Kibuloy pasakaan og kaso sa PNP. Another one from the national news, mga abogado ni Kibuloy mahimong pasakaan usab og kasong obstruction of justice. Kana uguban pa sa ato ang pagbalik mga pinangga, human lamang ni ining pipila ka mga pahibalo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo kung tayo'y Asenso Pinoy.
sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, magkakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. serbisyo karaban usab kini ka-agenda sa aksyon agenda sa Rural Administration nga among tumong og tinguha, we have to bring the services to the barangay. Dili lang medical mission, dili lang dental mission, naka-align kini sa ELCAC o sa JEDA. Mao kini ang atong programa nga gusto gyud sa atong halandong governor o sa atong halandong congressman na we have to bring the services. Kay lagi, dili na mo ato sa lungsod para pagparisto na sa COMELEC, para pagparisto sa iyong mga anak, kay libre man ang anak karong adlaw, anaan na yun nga among dibitbit diniyo sa inyong barangay. Ang panagtinabangay, naghiusa para sa pag-asinso, dili lang sa probinsya, kundi pag-asinso na po dili sa lungsod
iyong barangay. Maayong buntag! It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mua, kami na ni sa inyo ha. So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato no. Ang lokal datang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kaayuhan mo ni priority sa ato ang panggobyerno. Ato ang action man, ato ang municipal mayor, engineer Emeterio Dacer Rua Jr. Vice Mayor Ate Bing ng Bayan, Vice Mayor Risa. Balik kita sa ato ang kadadlaw nga paghatag patimbaya og mga balita. Mao kini ang programang Maayong Buntag Clarin. Good morning! Og dagita karon sa atong mga nasyonal nga mga tinubdan. DOJ mupasaka og kasong qualified human trafficking ngadto kang kanhi Bamban Tarlac Mayor Alice Guo og uban pa. Ang Department of Justice kung DOJ ni pahibalo sa pamahayag ilang ipadayon ang kasong qualified human trafficking batok kang kanhi Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ug uban pa subay sa balaod ubo sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 or 2003. Si DOJ Undersecretary Nicholas Felix T. Niingon nga sunod semana ipasaka ang mga kaso nga gipasaka sa PNP, CIDG o sa PAOK. Ang kaso nagtumong sa giingong pagkalambigit ni Guo sa pag-organisar sa mga illegal nga mga kalihukan nga may kalabutan sa human trafficking. Samtang nakuha ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagtugot sa Korte Suprema sa pagbalhin sa mga kaso nga may kalabutan sa pogo gikan sa Capas Tarlac ngadto sa National Capital Region kon NCR. Gipunting ni Remulla mga kasenso ang panginahanglan sa pagsiguro nga ang pagsulay kung trial patas o gawas nun sa lokal nga impluwensya. Busa sumala sa desisyon sa Korte Suprema ang mga lambigit nga kaso ibalin sa may Pasig City RTC. Sa lain pa nga nasyonal nga mga balita, mga taong ni pasilong ni Pastor Kibuloy pasakaan og kaso sa PNP. Giandam mga kaasenso, mga pinangga sa Philippine National Police kung PNP ang pagpasaka o kaso batok sa mga tao nga ni pasilong sa founder sa Kingdom of Jesus Christ kung KOGC nga si Apollo Kibuloy. Si PNP Chief General Romel Francisco Marbil mimando sa hingpit nga investigasyon sa maong kaso aron mailhan og manubag ang mga mipasilong sa nasangpit nga individual. Itataw ni ini nga dili makalingkawa si Kibuloy sa mga nagukod kaniya kung walay tabang sa iyang mga kauban og suod nga mga kauban. Apil na ni ini mga pinangga ang mga legal nga mga representante nga aktibong naglimbong sa mga otoridad bahin sa iyak eksaktong naimutangan. Partikular nga gitahasan sa PNP Chief si Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Leo Francisco nga maoy mangulo sa investigasyon o case build-up. Una nang gipahibalo ni Interior Secretary Benher Abalos Jr. nga imbestigahon og pasakaan og kaso ang bisan kinsang tao nga mingpasilong ni Kibuloy. Sa katapusan tang National News, mahitungod lang gyapon ni Kibuloy. Mga abogado ni Kibuloy mahimong pasakaan usab og kasong obstruction of justice.
Actually, sumpay kanidoy, pero atong basahon lang gyapon ang detalye. Posibleng mapasakaan og kasong obstruction of justice ang mga abogado ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Sa pamahayag niadtong isang adlaw, si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ningon nga si Kibuloy dili makatago sulod sa taas nga panahon kung wala ang tabang sa mga suod nga kauban, lakip na ang iyang mga abogado nga tinuyo nga nagpasilaag sa mga otoridad sa nahimutangan sa nasangpit nga individual. Matod ni General Marbil na ngandam na karon ang PNP nga pasakaan og kasong obstruction of justice ang tanang mipasilong ni Kibuloy. Giassign ni General giassign sa nasangpit nga general ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG nga hinam-hinam nga muhimo og kaso nga ipasaka batok sa maong tao. Gitataw sa PNP Chief nga ang obstruction of justice usa ka seryosong kaso ug manubag ang tanang mapamatud-an nga mitabang kang Kibuloy sa paglikay sa balaod. Kana uguban pa nga mga balita, mga pinangga, mga kasenso. Gani ang ato ang weather news unyang taon-taon ha. After these few reminders. Kajut lang. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCGC sir, sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalion, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laran Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela. In high school and college, it's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag lisod jud kay nang way kwarta sa eskwelahan gyud. Mga baryonon mo gud. Kana laging paghatag yun sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kwa gyud.
para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, ma-continue ba? Ma-continue gyud, no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply kaning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman o malampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa atoa para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako igsoon nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa lupagan boxing ko. Then akong papa kay wala gid siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate yun ako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan then sa ato akong kuan lugar nga dilita ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway okay igo ra gid ang mga allowance pa ay dili gid igo gali sa kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance sa tong wala pa ko ka-enter og kuan One Family One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggob wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Riverside say kana kapay na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isa adlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa ka college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela napakay bayro nun nga hunahunahon isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghunahunahon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Asenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato po untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag inaning opportunity and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more. Focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad nga gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then uban mo gud sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort ulo sa tanan kami salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal,
sa uban sa iyang mga board members, labi na sa amuang action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dakong pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, no, pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Nominal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante. Sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Ruano at og kang Vice Mayor Riza sa Paminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. niya karon mga pinangga, mga kasenso, ang balita sa kaimtang sa panahon. And of course, this was the news is brought to us by Asenso Pinoy Party List and ang atong suki nga tailoring sa atong Action TV, ang Eugene Tailoring. Kung kamo mangita mo mutahi rather og mo printa sa inyo ang bag-o nga mga uniforms with high quality yet affordable price, diri na sa Eugene Tailoring, Proc 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Sa dili pa ato sa ning i-greet ha, kadjut-anjud kayo, Ma'am Chita Asonabella. Good morning, Sir Mix. Yes, good morning to you also, ma'am. Salamat kayo ha, for being a good friend, no? Anyway, mao kini karon ang atong balita sa kaimtang panahon. Nalang yapon doy ang bagyo nga hiner nga mihatag og signal number 1 sa pipila ka mga lugar sa atong nasod sa Pilipinas, in particular na sa may Luzon area kana dapita na signal number 1 dira kita nato gani na yung mga pagbaha dira dapita, gani na po yung mga warning dira dapita sa ato ang pulo sa Mindanao. Matod pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, padayon lang gyapon ang paghatag og pag-ulan ni bagyong hiner sa pipila ka mga area sa ato ang nasud sa Pilipinas, kundiin anaa karon as of unsa ni siya
as of alas 8 karong buntag doy, ang hiner naa sa may Ambagyo Nueva Vizcaya. Nasa karon dira naglandfall. Samtang padulong siya sa may kasadpang bahin diri sa dapit, diri sa padulong sa may area sa China. Nga naa sa 15 kilometro sa matag oras lamang ang iyang lakaw. Samtang ang iyang tuyok 45 kilometros sa matag oras, ang iyang huros kung iyang pwersa isip bagyo 55 kilometros sa matag oras. At least mihinay-hinay siya doy. Dili ni parehas kagahapon nga naa sa 70 kilometers per hour ang iyang kakusgon isip bagyo. Mga pinangga, mugawas si bagyong hiner diri sa napita, diri sa padulong na nasa China. Ugmang adlaw sa alas 5 sa sayong kabuntagon or alas 5 sa kadlawon, wala na siya sa Philippine Area of Responsibility. Okay? So ay kabalaka. As of today, muna ato ang ginatawag forecast ni bagyong hiner. Signal number 1 ng gyapon sa may Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan ug northern and central portions sa may Bataan including Dinalupihan, Orani, and Hermosa. Sa may Aurora, ang amihan ng bahin sa may Quezon, that includes General Nakar ug Infanta. Apil usab sa signal number 1 ang Pulilio Islands, ang amihan ng bahin sa may Rizal, that includes Rodriguez ug San Mateo. Ang amihan ng bahin sa may Metro Manila, that includes Quezon City ug Caloocan City, ang Valenzuela, City of Malabon and City of Navotas, ang Marikina, City of Manila of course, and City of San Juan and City of Mandaluyong. Mo kanay nag-signal number 1 as of right now. Ay kabalaka kay way laing signal number ang mintala no sa ato ang nasod sa Pilipinas tungod ni bagyong hiner. Diri na punta ni bagyong Pulasan, and doon na international name nga Pulasan, mo ni siya. Ang category is severe tropical storm. Padulong po ni siya. Kadumdum mo itong giagian ni Bibingka. Mo ka po yung agian, padulong lang niya po na dire somewhere in China. Mga sir, dira na sa dapita kakita mo anang ato ang cursor, no, kana dira ang iyang track doy. So mangilid ka na siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero pagsulod niya dire, mahimo na siya i-convert na iyang ngalan into Helen, padulong dire, pagawas na balik na po siya sa Pulasan. As of right now, naa siya sa may 2015 kilometros sa may subangan sa may tunga-tungang bahin sa Luzon. Again, balikon ta outside sa Philippine Area of Responsibility. Kusog lang yapon ang maong bagyo, naa sa 65 kilometros sa matag oras. Ang ihang tuyok samtang 80 kilometros ang iyang huros. 20 kilometros pod ang matag oras ang iyang lakaw. Wala siya ingon nga kanang ginatawag nga direct nga hit nato, pero kaning mga habagat dire nga ato makita isip mga cluster of clouds mo na mo paulan dire sa Mindanao. Gani naanay na experience nga baha dira sa may Region 9 or sa Zamboanga Peninsula. That includes Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur. Aduna po yung mga pagbaha dira tungod sa mga kusog nga pag-ulan tungod sa bagat dira sa may Barm, Kunbang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. That includes Maguindanao, North Cotabato and Lanao del Sur. Adunay posibilidad sa pagbaha
diga sa may Bohol, Siquijor, Cebu ug Negros Oriental. Samtang posibilidad pod nga naay pagbaha aduna diga sa may Eastern Visayas, that includes Eastern Samar, Biliran, Northern Samar ug Samar. Adunay grabe nga pagbaha diga sa may Western Visayas, that includes Antique, Negros Occidental, Capi, Saclan, Guimaras ug Iloilo. Grabing pagbaha po diga sa may Mimaropa, which is ang Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Rumbolon. Aduna po yung mga pagbaha nga na-experience sa may Bicol Region, sa may Calabarzon, diga sa may Central Luzon. Gani, gabi ng pagbaha diga sa may Ilocos Region, diga sa may CAR, Cordillera Administrative Region, o diga sa may Signal number 1 sa may CAR pod, mga pinangga, tungod sa bagyong Hiner, nga gani, gipa-enhance pagyud niya ang bagyo, ang hanging habagat, tungod pod sa kusog-kusog gamay nga bagyo, nga si Bagyong Pulasan, nga muiming suyop ni ining maong hangin nga habagat, mga pinangga. Samtang ang lungsod sa Clarin mga pinangga, mga ka-asenso ato aning lantaon, ato gining sutaon gyud mga pinangga, tungod gay para mas masayod gayud kita. More or less, adunay cloudy day lang gyapon ang atong lungsod sa Clarin, mga pinangga. Pero kung atong tanawon ang hourly update, karong alas 10 adunay, kung dili manggaling kinatibuk ang lungsod sa Clarin, apan adunay portions sa atong lungsod sa Clarin nga adunay mga pagpangilat hangtod nag alas 11 sa buntag. Samtang aduna na po murest ang mga pagpangilat pagkaudto alas 12 padulog sa alauna sa hapon. Samtang pagka alas 2 sa hapon padulog sa alas 3 mukilat na pod, kung dili manggaling tanan portion sa lungsod sa Clarin. Until the rest of the day, magdagom ang madagumon ang kalangitan nga ma-experience nato dire sa atong area of responsibility usab sa atong lungsod, ang lungsod sa Clarin. Busa magamping ta ha. Magamping gayud kita kung tungod kay makita nato ang weather map. Gikan sa Pag-asa aduna gayoy mga maot nga kahimtang sa panahon tungod sa mas gipa-enhance nga habagat tungod sa duha ka bagyo nga nakaron sa duol sa Pilipinas. Ang isa gali naglandfall na, ang isa naas duol sa Pilipinas nga gani mas kusog-kusog, which is ang Bagyong Pulasan. Mao kana ang update ni Bagyong Hiner ug Bagyong Pulasan, mga pinangga, og sa atong pagbalik lokal nga mga balita na punta. But of course, napatay katapusang hugna sa ato ang mga video clips nga angay natong ipadungog diha ninyo. Kadyot lang jud kayo ni. Our Provincial Governor, Governor Henry Sevilla Baminar. O nasayod na mo nga ang inyong gobernador kung mao'y musulti, mao'y musaad ang saad pagabuhaton. Muna ang atong liderato sa Team Asenso with our action man Jojo, no? Nga tungod niya na dili na nato paabton og sunod tuig karong tuiga atong i-rehab ang maong simento. Unahon nako paghisgot, pagpadayag ang akong kalipay karong adlaw. Ato karong makita, maobserbahan, maibalwit o mahatagan og aksyon ang kakulangan sa atong eskwelahan. Mangutana ko ninyo karon mga anak, gusto ba ninyo nga magkaroon og standard uniform? Kamong tanan karon, akong tagaan
patahian og standard uniform. O pili lang uniforme sa inyong sinina o personis sa mga lalaki. Apil o inyong bag-ong mga sapatos. So ang gasto sa inyong uniforme o sapatos mao si Mayor Indy Waminal sa Osakit. Si Congressman Sanso Waminal sa atong segundo distrito. Ang inyong amahan si Governor Henry Waminal. O apel pamuto nako si Vice Mayor Benjamin Waminal. Amo ning personal nga pondo to reflect nga kamo mga alagang Waminal. Unong katuig, 6 years ago, this institution was born. Dili out of dream. Dili usa ka damgo. Kundili usa ka aspiration sa inyong amahan, sa inyong silingan nga taga-kanibungan dako o Clarinyo nga ang mga kabataan nato dire sa area sa Clarin could be no where potential could be realized and where futures ang ugma mahulma. The future could be shaped. Atong gi-envision grounded on the belief sa usa ka pagtuo nga ang edukasyon is not just about imparting knowledge but about inspiring greatness. Osborn ko greatness. Ang mga kalampusan sa atong gisaulog karon dili lang resulta sa paglabay sa panahon kundi sa kakugi, vision o pagsalig sa tanan nga minambigit sa paghimo niini nga eskwelahan kung unsa kini karon. Og labaw sa tanan gumikan sa pagpaningkamot sa atong halantong Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Ang iyang administrasyon itagaan niya og dakong importansya ang sektor sa edukasyon nga magkamot nato ning kalampusan karon. I would like to express my immense gratitude to our working governor, my black brother, Governor Henry, for being instrumental in making Pilina Sevilla Waminal High School the reality. I cannot believe that it's been 6 years since the high school name in honor of my mother has been founded. And with the continued support of our working governor, Henry Waminal, and yours truly, as Clarin's Vice Mayor, in our professional capacity as public servants, in our personal capacity, isip mga anak ni Pilina. Kining adlaw karon para nako, para nato, morning adlaw, selebrasyon para sa gugma. Every 100 years kuno dunay maabot nga usa ka tawo nga kung sa Binisaya pa gitawagan na nila manulunda mo nang musulbad, mo liberate kanato. Kana 100 years ago si Dr. Jose Rizal mao na siya niabot. Ug para kanako sa akong opinion karon para sa Misamis Occidental kini mo na atong gobernador Henry S. Waminal. Mga
Mga binangga mo na kini karon ang atong mga lokal nga mga balita. Una ta sa atong field report ha. Financial literacy. Uy, nga naman ni ha? Nga naman ni. Loading error man ni siya doy. Dagay lang taagi. Dagay lang kumuagi ha. Dagay lang kumuagi sa ato ang pikas nga nagloading maning imuhang kuan doy. Nagloading maning imuhang pinadala diri nga file ha. Time sabi. Okay, dagay na lang kumuagi. Okay. Time sabi. Okay, nag-iro ka pikas lawak. Financial Literacy Training and Consumers Education Seminar gipahigayon atong dawaton sa iyang filed report si Action 26 John Harold Paglinawan. Doy, good morning. Go ahead. Mayong buntag, Don Miguel. Financial Literacy Training and Consumers Education Seminar gipahigayon September 16, 2024, ang DTI nagpahigayon og Financial Literacy Training ug Consumers Education Seminar sa micro o small business sa panag-uban sa Piso Clarin, ubos sa pagdumala ni Piso Manager Janelle A. Cuevas ug ni Assistant Piso Manager Anthony Fernandez ug sa BLGU. Si Mr. Edrel D. Imong kauban ni Miss Rhea L. Florida, mga kawani sa DTI, mao ang mamumulong sa maong seminar nga gipahigayon sa Barangay Kinangay Norte nga maoy pinakaunang nga barangay nga nakabenepisyo sa maong seminar diri sa lungsod sa Clarin. Nagpasalamaton ang punong barangay sa maong lugar, Kapitan Ido Sakin sa DTI o Piso Clarin nga ang iyang barangay maoy napili isip maoy pinakauna nga nakabenepisyo sa maong seminar. Alayon kini nga programa sa Action Man agenda ni Mayor Jojo Daceroa nga kinahanglan ang mga Clarinhon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon nga maoy gusto ni most hardworking Governor Henry Iswaminal nga mahitabo sa mga misamisnon. Kini si Action 26, John Harold R. Paglinawan, mayong buntag Clarin. Salamat kayo dyan ha. Salamat kayo sa imuhang report. Another one from the local news. Pagbukas sa usa ka bulan nga pagsaulog sa serbisyo sibil. Nagmalampuson og puno sa kalipay ang opening salvo sa months-long celebration sa ika-124th nga anibersaryo sa serbisyo sibil kon civil service alang sa mga kawanis balay lungsod sa Clarin, Misamis Occidental. Sukad sa nidumala ang Waminal Administration nila ni Action Man Mayor Imiterio Jojo Daceroa Jr. kauban ang atin ng bayan Vice Mayor Riza Ging Waminal de los Santos. Nahimo na nga tradisyon ang paghatag bili sa mga kahago, kakugi ug pagkabayani sa mga mabtikon ta nga mga lumiliyoka sa balay lungsod kon municipal building. Ang ilang mga sakripisyo mga pinangga sa kada adlaw nga panikay-sikay sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga trabaho sa ilang mga opisina o bisan pa man sa mga trabahante nga ulan ug init sa gawas. Gihatagan og bugti dili lamang sa mga binulan nga mga sweldo apan lakip na ang mahinungdanon usab nga tinuig nga pagsaulog alang kanila. Ang mao nga kasaulugan mga kaasenso na andan na nga dili lamang pagasalmutan sa mga makugihon nga mga kawani sa balay lungsod apan pinanguluhan usab mismo and gayud kini sa tibok Team Asenso Clarin o nailata nga Waminal Administration nga naghatag usab suporta sa ilang matag colored teams. Sa nasangpit nga pagbukas sa kasaulugan, giunhan kini sa pagada kauban ang mga kawani sa ilang mataghugpong o gisunod gilayon ang paindigay kon contest sa chants and yells. Kini diin ang nigawas nga kampiyon mao ang purple team o gisundan gilayon sa yellow team. Ang nasangpit nga tibok bulan nga kasulugan pagalangkuban sa mga nagkadaiyang paugnas kusog kon sports
Kini pagasalmutan sa mga teams o ang overall champion ideklara sa kulminasyon niini. Ang nasangpit nga mga kalihukan nagtimaan mga kasenso sa maayo nga panlantaw nila ni Mayor Joe ug ni Vice Mayor Ging sa mga anak ni Inis Balay Lungsod. Ang nasangpit nga mga dalit ngadto sa mga kawani pahinungod usab ngadto kanila og pahinumdom nga angayan usab sila nga pasidunggan og lipayon sa pahinungod usab ngadto kanila og pahinumduman nga angayan usab sila nga pasidunggan og lipayon human sa kadaadlaw nga pagpabuhagay sa ilang mga singot alang sa paghatag serbisyo ngadto sa katawhan. Another one from the local news. Panagiusa ang pundasyon sa atong kasaulugan matud pa ni Mayor Jojo Daseroa. Hilabihan ang kalipay sa action man sa Clarin mga pinangga. Honorable Mayor Jojo Daseroa Jr. sa pagbukas sa ika-124th Civil Service Anniversary. Kinidiin matod pa sa amahan sa lungsod panaghiusa ang nahimo nga pundasyon sa nasangpit nga kasaulugan. Nakita kini sa action man sa Clarin sa diha nga daw sa mga pamilya ang namugna nga panaghinigalaay sa mga kawani sa balay lungsod. Matod pa ni Mayor Joe, pinaagi sa iyang diskurso ang bao nga panagiusa adunay dako nga kalamigitan sa mga kinabuhi sa mga kawani sa balay lungsod isip mga alagad sa katilingban. Samtang gikadugang usab sa alkalde nga adunay dako nga kausaban sa lungsod ilabi na sa natad sa mga batakan nga mga serbisyo sulod sa balay lungsod tungod sa mga pagpaningkamot sa mga kawani niini. Dako usab ang pagpasalamat sa alkalde Clarin sa kataas sa dedikasyon sa mga kawani sa atong balay lungsod kon municipal building. Pinaagi sa diskurso nakita dako nga pagdaig si Mayor Jojo sa mga empleyado sa balay lungsod kon municipal building. Kikadugang niini nga matud pa siya ang numero 1 kon number 1 fan nila ug tungod ni ana labing una siya nga mo cheer sa iyang mga ginsakpan sa balay lungsod. Sa nasangpit nga pagsaulog mulangkob sa tibok bulan sa Setyembre pinaagi sa pagdula sa pagnat sa kusog kun mga sports nga pagadulaon sa mga colored teams. Kini nagatag mga kaasenso pasidungog ngadto sa mga kawani sa balay lungsod. Timaan sa maayong nga liderato sa Guaminal Administration nila ni Action Man Mayor Jojo Daseroa kauban ang atin ng bayan Vice Mayor Risa Guaminal de Los Santos tungod sa panlantaw nila sa mga sakripisyo niini nga mga kawani, mga pagpakabayani nga ang bunga mao ang pagkakutay sa maayong serbisyo ngadto sa mga constituente. Og mao gato mga pinangga ang nilangkob sa atong kinatibok ang lokal nga mga balita. O gani mao punto ang kinatibukan atong balita gali lokal, nasyonal ug even ang atong weather forecast. At ngayon yang hapon ang atong matag adlaw nga pag-describe paghatag hulagway kung naunsa na ang lungsod sa Clarin karon, but actually we are very overtaking the time Sabi na kay ta ka overtime mo nang babay sa tingali ta. Kita tag alauna padulong sa alas 3. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang pwersa sa atong Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel o sa atong kauban sa Sibya, ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, uban ang kinatibuk ang Tri-Media Broadcasting. This is me, Jordan Miguel, and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Ascenso Clarin, hashtag Ascenso Segundo Distrito, hashtag Ascenso Misamis Occidental. Timana na to permente. Basta Guaminal Administration, pinangga ka. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon
TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.